Monday na naman! Oras na para bigyang kasagutan ang inyong mga katanungan katulad ng All the Answers! Ilang tao na kaya ang nakaapak sa buwan? Meron nga bang eroplano na mas matuloy pa kaysa sa speed of sound? Healthy nga ba para sa atin ang pagsa-sound trip? Scotty Thompson crashes the boards. RJ Abarrientos escapes the trap. Justin Brownlee scores! Great things start from small beginnings. I paid my dues. We've come to this, one lift Time after time. at 217 kilograms. You brought me fame For the and gold. fortune and everything that goes. Si Eliza Valdez, bata pa lang. And bad mistakes. Matyaga na yan. I've made a few. And Eliza Valdez is my champion once again. Chris Drew has come a long way from tremendous. Champions, my friend. Filipino swimmer Ernie Gawilan now in the lead. Philippines breaks its own record. The first Great things start from small beginnings. Scotty inbounds. Abarrientos sets up the play. Brownlee for three. Pasok! Panalo! True or false? Walang dark side o madilim na part ang buwan kasi ikot ito at nakikita natin lahat ng side nito. May kanta ang Pink Floyd tungkol sa dark side ng buwan. At kahit sa movies, minimension ito. Sa Philippines, meron yung madilim na part ang buwan. 60% lang ng surface ng moon ang nakikita natin. Kasabay yung pag-rotate ng buwan sa axis nito at yung pag-revolve o ikot nito sa Earth. Kaya ang sagot ay false. May nakakita na ba sa dark side ng buwan? 1989 nung may lumipad na Soviet spacecraft papunta doon at kumuha yun ng picture. Isa lang ang buwan sa 200 moons na meron sa solar system natin. Lahat ng moons paikot-ikot sa mga planets at sa asteroids. Pang-lima sa largest moon itong buwan natin. At napakalaki rin ng silbi nito sa Earth. May stabilize nito yung rotation ng Earth. Gumagawa ng mga tides at nakokontrol din nito ang klima sa Earth. Dami dito lang kayang gawin ng buwan. May mga bulkan rin dyan sa buwan, pero millions of years na hindi yung mga active. Meron din itong valleys, mountains at craters na na-form dahil sa impact ng mga asteroids. Unlike Earth, sobrang nipis ng atmosphere dito. Hindi nito kayang protektahan ang buwan mula sa mga space rocks na pwedeng tumama. Meron na po bang taong nakapunta sa buwan? Actually, nasa 24 na ang nag-travel papunta sa buwan. At 12 sa kanila yung nakapaglakad sa surface ng moon. 1969 yung first moon landing, sakay ng Apollo 11, yung mga astronauts noon. And FYI, yung 50 pounds of moon samples na nakolekta nila noon, pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon. 1972 pa yung huling beses na may umapak sa buwan. Ang tagal na! But don't worry, balak ulit ng NASA na bumalik sa buwan. And this time, magtatayo sila ng permanent presence sa mismong surface nito. Sa Planet Mars naman, may na-discover na malaking tumpok ng ice pond doon sa mga lunar poles noong 2008. Na-preserve yung ice pond nito dahil laging negative 243 degrees Fahrenheit at temperature sa lunar poles. Ang lamig! Hindi breathable ang hangin sa buwan at pabago-bago rin ang temperature dito. Minsan sobrang init at minsan sobrang lamig naman. Laging nababanggit sa libro, tula at kanta yung moonlight. Ano lang, ba't nga ba lumiliwanag ang buwan? Actually, hindi mismong buwan ang gumagawa ng buwan ito.
galing yun sa sunlight na nire-reflect lang ng surface ng moon. Bakit po nagbabago yung mukha ng buwan? In 1 month, may iba't ibang phases ng moon. Nagkaka-full moon kapag yung visible side ng buwan ang nasisinagan ng araw. New moon kapag yung likod na side naman yung nasisinagan at yung madilim ang nakaharap sa atin. Meron ding crescents, quarters, at half moons kung minsan. Parang na-excite akong silipin yung magiging itsura ng buwan mamayang gabi. I believe! Kung si Neil Armstrong ang unang nakaapak sa buwan, sino naman ang unang nakabreak sa sound barrier? A. Buzz Aldrin, B. Chuck Yeager, or C. Charles Lindbergh? Si Buzz Aldrin yung second person mula sa Apollo 11 mission na umapak sa buwan. At si Charles Lindbergh yung unang gumawa ng solo transatlantic flight from New York to Paris. Kaya ang sagot ay letter D, Chuck Yeager, ang unang nakapag-travel ng mas mabilis pa sa speed of sound. Akala ng mga researchers na imposibleng mahigitan ang speed of sound, kaya nga may term na sound barrier. Walang gamit o tao ang kayang higitan ang speed of sound. Kung hindi pang supersonic flight yung design ng mga aircraft, malamang madudurog ito dahil sa malakas na mga shockwaves. Oh no! Pero hindi nagpasindak dyan ang Air Force. Gumawa sila ng rocket-fueled plane na tinawag na X-1. Dinisenyo ito para kayanin ang mga shockwaves at higitan yung sound barrier. Ginawa nila ang matapang na World War II pilot na si Chuck Yeager para paliparin ang X-1. At noong October 14, 1947, na edad na 24, nilipad niya ang X-1 sa bilis na 700 miles per hour at na-break niya ang sound barrier. Ang tuling nga! Malaking achievement para sa future ng space travel itong napatunayan ni Yeager na kahit sound barrier ay kayang-kayang lagpasan. I believe! Gustong-gusto nating mga tao ang music kahit nung sinaunang panahon pa. 2009 nung ma-discover sa Germany ang isang 40,000-year-old flute na gawa sa buto ng vulture. Ang tagal-tagal-tagal na nun ah! Siguro kahit hindi pa naiimbento yung instruments, mahilig nang magpatugtog yung mga sinaunang tao noon. Ngayon, sa isang pindot lang, pwede ka nang mag-sound trip. At ayon sa mga studies, proven na nakaka-boost ng mood ang pakikinig ng music. Hindi lang happy songs ang pwedeng magpag-good mood sa tao. Kahit sad songs, pwede rin. Hindi mo in-expect yun, no? Nagbibigay ng comfort o ginhawa sa sino mang nawalan ng mahal sa buhay, yung mga sad music. Pag nakikinig ka ng mga heartbreaking hugot songs, para ka na rin daw may karamay sa lungkot. Kasi napaparealize nito na may mga ibang tao rin pala na nakaka-experience din ng sad feelings na tulad ng sayo. Hindi laging puro positive ang hatid nito. May mga tao na mas nagiging mega yung feelings nila kapag nakakarinig sila ng sad music. Sa isang 2013 study na na-publish sa Journal of Positive Psychology, napatunayan na mabilis makaramdam ng saya at nagiging magaan ang mood ng mga taong nahilig sa mabilis na music. Pinaniniwalaan na makakatulong ang music therapy sa mga taong may mood disorders para ma-reduce ang kanilang depression at anxiety at para na rin ma-boost ang kanilang self-esteem. Tumigla ang neural connections, ma-feel ang emotion at maging focus ang attention nila. Sa 2015 study na ginawa sa 7,000 patients sa loob ng 73 trials, napatunayan na yung mga nakinig ng music before, during, or after ng surgery ay nakaranas ng mas kaunting sakit at anxiety sa recovery process nila. Patunay ang study na ito na effective nga ang music at pwedeng gamitin as therapy pagkatapos ng surgery. Ang galing ng epekto ng music. Meron po bang epekto ang music sa utak natin? Natitrigger nito yung release ng neurotransmitters gaya ng dopamine na linked sa reward center.
cortisol na stress hormone, pati serotonin at oxytocin. Parang antidepressants ang mga natural chemicals na yan na nakaka-boost at regulate ng mood ng mga tao. Nasa 5% ng populasyon ang nagsasuffer sa brain disorder kung saan wala silang nakikinig na emotions pag nakikinig sila ng music. Ang tawag sa kondisyon na yan ay A. Musical anaphia, B. Musical anhedonia, or C. Musical agosia. Mundo na walang epekto ang music, yan ang na-experience ng mga merong B. Musical anhedonia. Ang kawalan nila ng koneksyon sa music ay dahil mas konti ang connectivity sa pagitan ng regions sa brain na responsable sa pag-process ng sound at ng reward. Nakaka-trigger din ng memories ang music at napapakilos din tayo nito tulad ng pagsasayaw. At bukod sa napapaindap nito ang physical body, naapektuhan din ng tempo ng music yung heart rate natin. Good sa physical effects, kaya rin maapektuhan ng music yung sense of time natin. Malilihis ng mga waiting room music or hold music sa telepono ang atensyon ng isang tao para makalimutan niya kung gaano katagal ang paghihintay at hindi ito mainit sa oras. Upbeat music na nakaka-good vibes o hugot songs na nakaka-relate ka. Kahit anong music, just play it. Basta, feel mo to. I believe!